Sa espesyal na serye ng Assignment Pilipinas, tatalakayin natin ang iba't ibang mga problema ng bansa na nananatiling hamon sa kasalukuyang administrasyon, katulad na lang ng peace process at terorismo sa Mindanao. Sa nalalapit na ikalawang State of the Nation Address ni Pangulong Duterte, umaasang ilang mga taga Mindanao na mapakikinggan ang kanilang mga hinaing. Si Chino Gaston on assignment. Para sa akin, ang kapayapaan ngayon sa Mindanao ay wala pa rin katiyakan. If the moral fabric or relationships are torn by conflict, it needs a longer period to heal. It's even faster to reconstruct a building. But healing and social healing, healing social wounds, yung nakasakit sa damdamin, mas mahirap yun asikasuhin. Kaya yun dapat din tutukan natin. Natatapos lang ng graduate nila ng alas. May 23, graduation day ng anak ni Ani na tubong Marawi. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang dapat sana'y masayang selebrasyon, sinulot ng karahasan. Ang sigla ng Marawi noon, animoy alang-alang sinakluban ng usok ng digmaan. Ang handang masaya sanang pagsasaluhan, panis na nilang kinain habang lumilikas sa Marawi. Pagdating din namin doon sa bahay ng pinsan ko doon sa Sagiran, nagutom na yung mga anak ko na binuksan ko yung rice cooker, tapos yung mga dala namin mga pansit, mga spaghetti, nasira na talaga. Tapos sabi ko sa kanila na kainin na natin yan na. Ang dating tahimik na pamumuhay ng pamilya ni Ani sa Marawi City, napalitan ng maingay na palitan ng putukan sa pagitan ng teroristang Maute at ng militar. Ibang-iba na ngayon ang Marawi. Hindi na maganda, nasira yung mga bahay, pati mga simbahan namin. Maraming namatay. Mula Marawi City, lumuwas pa Maynila ang pamilya ni Ani. Wala ni anong dala, maliban sa iisang thermos. Sa barangay na ito sa Quiapo, nagbakasakali ang kanilang pamilya. Malayo sa lupang tinubuan, walang kasiguraduhan kung ano ang magiging kapalaran. Masakit talaga. Hindi ko alam. Minsan tinatanong ko sa sarili ko na bakit ganito? Ganito ba talaga ang mangyayari? Hindi mo alam kung saan nagsimula. Isa lamang ang pamilya ni Ani sa libo-libong mga pamilyang lumikas dahil sa kaguluhan sa Marawi. Pagtutuunan natin ng pansin yung governance, no, sa local tsaka sa national level, sa tingin ko mas malilimitahan natin yung mga ganitong klaseng kaso sa Mindanao. Pero hanggat hindi nangyayari yun, makakapag-expect talaga tayo ng mas madami pang kaguluhan dun sa ground. Terorismo ang isa sa mga balakid sa paghahangad ng kapayapaan at isa sa malaking hamon na kinakaharap ngayon ng Administrasyong Duterte. Setyembre noong nakaraang taon sa mismong lugar na kanyang dating pinamunuan, naganap ang malaking pagsabog. 15 namatay habang 17 ang sugatan. I plead to you. Nakikiusap ako. Matulungan ninyo ako. Sabihin ninyo sa mga terorista, huwag kayo dito. Find a place where you are comfortable because you are making me uncomfortable. Bukod pa riyan ang mga insidente ng pagdukot at pagpugot sa mga dayuhan na karamihay pakana ng Abu Sayyaf at iba pang insidente ng pambobomba ng Maute Group at ng BIFF. Hanggang ngayon, tila suntok pa rin sa buwan ang pagkamit ng kapayapaan. That is why I reach out to you, to all of you today, to our Muslim brothers. Let us end the centuries of mistrust and warfare. To the CPP and PNDL, let us end these decades of ambuscades and skirmishes. We are going nowhere, and it is getting bloodier by the day. Sa unang sona pa lang ng Pangulo, malinaw ang pag-aasam niyang tapusin na ang dekada-dekadang armadong pakikibaka ng ilang grupo sa gobyerno. Maging si MNLF Chairman Nur Miswari na may kasong rebelyon kaugnay sa Zamboanga City siege, inimbitahan ng Malacanang na makibahagi sa peace process. Isa yun sa mga kailangan tignan ni Duterte
paano kaya bibigyang solusyon yung iba't ibang interes kunyari ng Moro Islamic Liberation Front, ng Moro National Liberation Front, yung interes kunyari ng BIFF. Pag yun pa lang titingnan natin, makikita natin na komplikado talaga yung prosesong ito at importante na meron kang presidente na makakapagsama-sama ng mga interes nila. Natapos na ring balangkasin ang Bangsamoro Basic Law na hindi na ipasa sa 16th Congress. Inaasahang matatalakay ito sa pagbubukas ng sesyon sa Kongreso. We're working at it one step at a time. Umuusad na tayo dahil ang panibagong BBL masusubmitin na at tatrabahuin na ng Kongreso. May realization na rin sa publiko na kailangan pala hindi natin pabayaan yung mga manggugulo sa atin. Malubak man ang daan patungo sa kapayapaan, patuloy na ipinagdarasal ni Ani at ng iba pang mga taga Mindanao na kanila rin itong masisilayan. Pinakamamahal namin Pangulong Duterte, ako po ay humihiling sa iyo at sa lahat ng mga bakwit dito na matigil na ang gulo sa Mindanao dahil kawawa ang mga sibilyan doon. Maraming namamatay na sibilyan. Ako si Chino Gaston at ito ang aking assignment.